Hello mga kabosing! Maligayang pagbalik sa Pinoy Manhwa Tagalog Recap. Magandang gabi sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang panibagong yugto ng kwento ni Pedro, pero bago tayo magsimula, bigyan muna natin ng shoutout ang ilan sa ating mga kabosing mula sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout kay Boss Cedric Roxad. Shoutout kay Boss Rex J. Bautista. Shoutout din kay Lord God 8,172. At shoutout kay Boss Judge Collins. At shoutout din kay Alexander Plarisan. At last shoutout kay Boss Rose De Laura. Kung gusto ninyong mapasama sa susunod na shoutout, huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa ibaba ng ating video. Kaya kung handa na ang lahat, wala nang dahilan upang magpatumpik-tampak pa. Sabay-sabay na nating simulan ang panibagong yugto ng kwento ni Pedro. Nagpatuloy ang kwento sa pagpapakita kay Rafi na nagtatanong kung ano na ang dapat nilang gawin, dahil naniniwala siyang hindi magtatagal at maaabot na ng mga apostol ang silid kung saan naroon ang mga bata. Sa mahinahong tinig, ipinaliwanag ni James Minor na ang mga bata ay nagsisilbi lamang bilang isang uri ng seguro o pansuportang plano. Dahil dito, sinabi niyang hindi kailangang mag-alala si Rafi. Idinagdag pa niyang ang tunay na naghihintay sa mga apostol ay nasa unahan pa lamang. Pagkatapos nito, sinabi niyang siya mismo ang kikilos upang harapin ang natitirang isang kalaban. Ipinakita ng kanyang kumpiyansa na tila kontrolado pa rin niya ang sitwasyon sa kabila ng mga nangyayari. Samantala, sa silid ng mga dokumento, nakatanggap si Pedro ng ulat mula sa kanyang mga kasamahan na natapos na nilang asikasuhin ang kanilang bahagi ng misyon. Dahil dito, iniutos niyang ihanda ang paglikas ng mga bata. Ipinaliwanag niyang paparating na ang bangkang ipinadala ni Dia, at kapag nahanap na nila ito ay agad nilang ililipat doon ang mga bata. Habang tinutulungan si Pedro, hindi pa rin makapaniwala si Char sa naging takbo ng mga pangyayari. Sa kanyang isip, hindi niya inakalang nagawa nilang talunin ang mga Gensard. Noon, maging ang mga taga-nayon ay halos walang kakayahang lumaban sa mga ito. Ngunit batay sa mga nangyari, tila hindi pala sapat ang lakas ng mga Gensard upang pigilan ang kanilang grupo. Ang pagninilay na iyon ay nagpakita kung gaano kalaki ang ipinagbago ng sitwasyon. Maya-maya, inutusan ni Pedro si Char na suriing mabuti ang lahat ng kagamitan at mga dokumentong naroon sa silid. Gayunman, bigla siyang natigilan habang may binabasang dokumento. Napansin ni Char na ang hawak ni Pedro ay isang talaan ng mga research subject. Sa sandaling iyon, biglang tumulim ang tingin ni Pedro at kitang-kitang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maitago ang matinding galit nang banggitin niya ang pangalan ni James Minor. Dahil sa reaksyong iyon, lalo pang nagtaka si Char. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakita ni Pedro upang magalit ng ganoon. Sa gitna ng kanyang pagkalito, napansin niya ang pangalang Hana sa dokumento. Dahil dito, napatanong siya kung sino si Hana at kung isa ba itong taong napakahalaga para kay Pedro. Samantala, lumipat ang tagpo kay Simon na patuloy na sumusulong patungo sa susunod na bahagi ng pasilidad. Sa pamamagitan ng radyo, binalaan siya ni Kajo na dalawa na lamang ang natitirang Gensard. Ipinaliwanag niyang ang isa ay ang pinakamalakas na Gensard na binanggit ng pinuno ng nayon, at ang isa naman ay si Rafi, ang anak ng pinuno ng nayon na minsan nang nakatagpo ni Pedro. Dahil dito, hiniling niyang maging lubhang maingat si Simon. Bilang tugon, sinabi ni Simon na nauunawaan niya ang babala at agad na magpapatuloy sa kanyang misyon. Gayunpaman, bigla siyang napahinto nang may mapansin sa kanyang harapan. Kaagad niyang hiniling sa lahat na manahimik sandali. Nagtaka si Char at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Bahagyang natawa si Simon bago sinabi na ang pinakamalakas na Gensard na tinutukoy ng pinuno ng nayon ay tila nasa masamang kalagayan. Pagtingin nila, nakita nilang si Squall, na kinikilalang pinakamalakas na Gensard, ay nakahandusay at halos mawalan na ng malay sa mismong harapan ni Simon. Dahil dito, may nagtanong kung sino ang nakatalo sa kanya. Ngunit bahagya lamang ngumiti si Simon. Ipinaliwanag niyang malinaw na walang kakayahan si Squall na lumaban pa. Gayunpaman, batay sa presensyang kanyang nararamdaman, sinabi niyang ang taong tumalo rito ay tila hindi kabilang sa kanilang panig. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang taong tinutukoy ni Simon. Siya pala ay si Alipet, na kilala rin bilang Apostol Johan ng Henerasyong Rafael.
Sa mahinahong tinig, sinabi ni Alipet na nagtungo siya roon dahil nabalitaan niyang naroon si Pedro. Gayunpaman, sa halip na si Pedro ay ibang tao ang kanyang nadatnan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Simon na siya mismo ang nagpakalat ng amoy ni Pedro sa buong pasilidad. Pagkatapos ay sinabi niyang sa kanyang palagay, ang lalaking nasa kanyang harapan ay kilala sa Glory sa codename na Johan. Sa isip ni Alipet, bahagya siyang nagulat dahil agad na natukoy ng matandang lalaki ang kanyang codename kahit ngayon lamang sila nagkita. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang echolocation upang masusing pagmasdan si Simon. Napansin niyang iisa lamang ang braso nito at isa itong nasa hustong gulang na lalaki na may dalang espada. Dahil dito, napag-isip-isip niyang ang kaharap niya ay walang iba kundi si Simon ng Yongguang. Habang pinagmamasdan ang aura ni Simon, napagtanto ni Alipet na hindi ito isang taong maaaring maliitin o basta-basta harapin. Ang presensyang ibinubuga nito ay sapat upang ipakitang isa itong kalabang may pambihirang kakayahan. Maya-maya, sinabi ni Simon na matagal na niyang nais makilala si Alipet. Hindi niya inasahang sa lugar na iyon pa sila magkakaharap. Sa magaan na biro, sinabi pa niyang tila nagkataon pang nagtagpo silang dalawa bilang mga taong kapwa may kapansanan. Pagkatapos ay inamin ni Simon na noon pa man ay marami na siyang gustong sabihin kay Alipet. Para sa kanya, sa ilalim ng kalangitan, iisa lamang ang taong tunay na karapat-dapat gumamit ng pangalang Johan. Dahil dito, sinabi niyang handa niyang palampasin si Alipet kung luluhod ito at isasauli ang pangalang iyon. Bilang tugon, sinabi ni Alipet na kung may nagawa man siyang mali, wala siyang magiging problema sa paghingi ng tawad. Gayunpaman, iginiit niyang imposibleng humingi siya ng paumanhin para sa isang bagay na itinuturing niyang tama. Ipinaliwanag niyang wala siyang personal na galit sa Johan ng nakaraang henerasyon. Ayon sa kanya, pinatay lamang niya ito dahil mas mahina ito kaysa sa kanya. Ipinakita ng kanyang sagot na para sa kanya, ang lakas lamang ang tunay na batayan sa kanilang mundo. Pagkarinig nito, natawa si Simon at inaming may katotohanan ang sinabi ni Alipet. Ayon sa kanya, bilang mga taong gumagawa ng ganoong klase ng trabaho, nararapat lamang na paghiwalayin ang personal na damdamin at ang tungkulin. Sinabi rin niyang mahusay ang naging trabaho ni Alipet. Gayunpaman, sa personal na antas, inamin niyang matagal na niyang gustong tapusin ang buhay nito. Ang pahayag na iyon ay nagpakitang bagamat nauunawaan niya ang loika ng kanyang kalaban, hindi pa rin ito mabubura ang kanyang sariling paghihiganti. Kalmado namang sumagot si Alipet. Ipinaliwanag niyang sa lahat ng pagkakataon ay ang kanyang target lamang ang kanyang pinapatay. Gayunpaman, kung may sinumang haadlang sa kanyang misyon, wala rin siyang pag-aatubiling alisin ang mga ito. Kasunod nito, naalala ni Alipet ang impormasyong nakalap niya tungkol kay Apostol Simon ng Yongguang. Ayon sa datos, may taas itong humigit kumulang 178 sentimetro, may timbang na nasa 78 kilo, at laging dala ang mahabang espadang wando sa kanyang baywang. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang dapat bantayan ay ang maalamat nitong spiral sword technique, isang teknik na halos walang ibinibigay na pagkakataon sa kalaban upang makabawi. Batay sa kanyang pagsusuri, naniniwala si Alipet na kapag ang isang taong umaasa sa paningin ay nawalan ng liwanag, tiyak na malilito ito. Sa kanyang palagay, ganoon din ang mangyayari kay Simon. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nanatiling kalmado si Simon. Dahil dito, lalo pang nalito si Alipet. Sa isip niya, tila ang mga mandirigma mula sa Yongguang ay palaging lumalampas sa kanyang mga inaasahan. Habang bahagyang tumatawa, nagbiro si Simon at sinabi niyang tila uso na yata sa mga mamamatay tao ang pagpatay sa matatanda. Idinagdag pa niyang kung magpapatuloy iyon, baka pati ang kanyang pustisong ngipin ay mabaling na rin. Bilang tugon, sinabi ni Alipet na malalaman din nila kung mananatili pa rin ang kumpiyansa ni Simon kapag nakatutok na ang talam sa kanyang leeg. Pagkatapos ng mga salitang iyon, agad na sumugod si Alipet upang siya ang unang umatake. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon ay nagtaka siya. Batay sa kanyang impormasyon, si Simon ay isang taong umaasa sa paningin. Ngunit sa halip na panatilihing bukas ang kanyang mga mata, kusa pa niya itong ipinikit. Kasabay nito, walang pag-aalinlangang sumugod si Simon ng diretsyo. Dahil sa bilis ng kanyang paglusob, napilitan si Alipet na umatras upang maiwasan ang paparating na pag-atake.
Sa pagkakataong iyon, nagsimula nang ipakita ni Simon ang pambihirang husay ng kanyang sword technique. Dahil dito, nagpa siya si Alipet na pansamantalang umatras at panatilihin ang ligtas na distansya. Habang inoobserbahan ang bawat galaw, tuluyan niyang nasaksihan ang maalamat na spiral sword technique. Napagtanto niyang halos lahat ng nasa harapan ni Simon ay kayang tabasin ng teknik na iyon. Kung bahagya lamang siyang magkamali ng tiyempo, tiyak na masasama rin siya sa mga matatamaan. Sa mapanuyang tono, sinabi ni Simon na ang kanyang espada ang nakakakita ng lahat. Pagkatapos ay hinamon niya si Alipet na subukang harangin ang kanyang mga pag-atake gamit ang echolocation. Sa isip ni Alipet, napagtanto niyang napakalawak ng saklaw ng pag-atake ni Simon at lubhang mapanganib itong salubungin ng direkta. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang walang teknik na tunay na perpekto. Para sa kanya, tiyak na may kahinaan o puwang pa rin ang spiral sword technique na maaari niyang samantalahin. Subalit habang iniisip niya iyon, bigla siyang nagulat. Sa isang iglap, mabilis nang nakalapit si Simon at muli na namang naghanda ng panibagong pag-atake. Sa kabilang banda, alam ni Simon na hindi magiging sapat ang karaniwang pag-atake laban sa kalabang ito. Napansin niyang nagagawa ni Alipet na iwasan ang bawat espada nang hindi man lamang nasusugatan. Gayunpaman, naniniwala siyang walang tagumpay na makakamtan ng walang panganib. Para sa kanya, kung hindi papasok sa lungga ng tigre, hindi makukuha ang anak nito. Dahil dito, nagpa siyang isugal ang lahat. Kasunod nito, ginamit niya ang teknik na Divine Spiral Slash at walang tigil na inatake si Alipet. Patuloy niyang hinabol ang kanyang kalaban saan man ito umatras, dahilan upang halos wala ng pagkakataon si Alipet na makabawi. Habang tumatagal ang sagupaan, napansin ni Alipet na unti-unti siyang nahihirapan. Sa kanyang isip, hindi niya maintindihan kung paano nagagawang ipagpatuloy ni Simon ang sunod-sunod na pag-atake ng walang kahit kaunting paghinto. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung posible pa bang gawin iyon ng isang ordinaryong tao, o kung ang kanyang kaharap ay tunay ng lumampas sa karaniwang limitasyon. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang huminto ang offensiba ni Simon, habang unti-unting lumutang sa hangin ang alikabok na nalikha ng kanilang matinding sagupaan. Samantala, bahagyang nagtaka rin si Simon. Sa kanyang palagay, natabasan na niya ang halos buong silid ng walang naiwang puwang. Gayunpaman, hindi niya naramdaman na tinamaan niya si Alipet. Naisip niyang kung umiwas man ang kanyang kalaban, imposibleng hindi niya marinig ang mga yabag nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang narinig ni Katiting na tunog. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip kung saan nagtago si Alipet at pinaghinalaang marahil ay umakyat ito sa kisame. Tama ang kanyang hinala. Mula sa itaas, biglang lumitaw si Alipet at agad siyang sumugod habang inihahampas ang kanyang sandata. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang mga armas ng napakalakas. Nagawa namang salagin ni Simon ang biglaang pag-ataking iyon. Gayunpaman, inamin ni Simon na hindi niya inaasahang pipiliin ni Alipet na umiwas patungo sa kisame. Sa kanyang palagay, napagtanto ng kanyang kalaban na ang kanyang mga pag-atake ay nakatuon lamang sa kabuuan ng silid. Ngunit para kay Simon, hindi iyon ang tunay na problema. Ang higit na ikinabahala niya ay ang katotohanang hindi na niya matukoy ang eksaktong kinaroroonan ni Alipet. Ang sitwasyong iyon ay unti-unting nagbigay ng kalamangan sa kanyang kalaban. Kasabay nito, sinabi ni Alipet na aminado siyang may malaking bentahe ang mahabang espada dahil kaya nitong umatake mula sa malayong distansya. Gayunpaman, ipinaliwanag din niyang malinaw ang kahinaan nito. Ayon sa kanya, mahihirapan ang gumagamit ng mahabang espada kapag napakalapit na ng kanyang kalaban. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Alipet sa harapan ni Simon. Napakalapit ng distansya nilang dalawa, dahilan upang mabigla si Simon. Samantala, naniniwala si Alipet na iyon ang pinakamasamang sitwasyon para sa isang gumagamit ng mahabang espada. Sigurado siyang wala ng sapat na espasyo si Simon upang maayos na magamit ang kanyang sandata. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang sumunod. Bigla na lamang binitawan ni Simon ang kanyang espada. Dahil dito, labis na nagtaka si Alipet at hindi niya maintindihan kung bakit kusang pinakawalan ng kanyang kalaban ang pangunahing sandata nito. Sa isang iglap, agad na isinagawa ni Simon ang teknik na Shadowless Rapid Strike at mabilis na sinalakay si Alipet sa napakalapit na distansya. Labis na nagulat si Alipet. Sa kanyang palagay,
imposibleng magawang gamitin ng ganoon kabilis ang isang mahabang espada sa napakasikip na espasyo. Inamin niyang iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng ganoong klase ng teknik. Sa loob lamang ng napakaikling sandali, napagtanto niyang binago ni Simon ang paraan ng paggamit sa kanyang espada, kaya mistulang naging isang maikling espada ito. Ipinakita ng galaw na iyon ang lawak ng karanasan at pagiging malikhain ni Simon sa aktwal na labanan. Pagkatapos nito, sinabi ni Simon na maganda ang naging plano ni Alipet na lumapit upang limitahan ang kanyang galaw. Gayunpaman, ipinaalala niyang halos doble ang haba ng kanyang karanasan sa buhay kumpara sa kanyang kalaban. Dahil dito, tinanong niya kung inakala ba talaga ni Alipet na wala siyang paghahanda para sa ganoong sitwasyon. Hindi nagtagal, muli silang nagsalpukan. Sinubukan ni Simon na tabasin si Alipet, ngunit sa isang iglap ay naglaho na naman ito sa kanyang harapan. Dahil dito, muling nalito si Simon. Sa kanyang pakiramdam, kanina lamang ay nasa mismong harapan niya ang kanyang kalaban, ngunit nagawa na naman nitong mawala ng walang anumang bakas. Agad niyang sinimulang pakinggan ang paligid at hinanap si Alipet sa iba't ibang direksyon upang mapaghandaan ang posibleng sorpresang pag-atake. Gayunpaman, wala siyang maramdamang kahit anong presensya, katahimikan lamang ang bumalot sa buong silid. Sa kanyang isip, napagtanto niyang malinaw siyang nakikita ni Alipet, samantalang siya lamang ang lantad sa paningin ng kanyang kalaban. Dahil dito, nagpasya siyang bawasan ang mga posibleng direksyon ng pag-atake. Lumapit siya sa isang sulok ng silid at inisip na kung nakasandal siya roon, hindi na siya maaaring atakihin mula sa likuran. Sa kanyang palagay, sapat na kung babantayan na lamang niya ang anumang pag-atake mula sa harapan. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito sa kanyang sarili nang marinig niya ang tinig ni Alipet na nagtatanong kung pakiramdam ba niya ay ligtas na siya. Kasabay ng mga salitang iyon, biglang sumulpat mula sa kadiliman ang sandata ni Alipet at napakabilis na lumipad patungo kay Simon. Dahil sa sobrang bilis ng pag-atake, tinamaan nito ang kanyang braso bago pa siya makaiwas. Labis na nagulat si Simon. Hindi niya naramdaman kahit kititing na senyales ng paparating na pag-atake. Sigurado siyang natabasan niya ang kanyang kalaban nang salagin niya ang karambot nito. Gayunpaman, wala siyang naramdamang anumang sensasyon na nagpapahiwatig na tumama ang kanyang espada. Maya-maya, nabunyag ang dahilan. Lumitaw na kinokontrol pala ni Alipet ang kanyang sandata sa pamamagitan ng manipis na kawad, kaya nagagawa nitong umatake mula sa malayo habang nananatiling nakatago. Ang paraan ng pakikipaglaban na iyon ang dahilan kung bakit nahirapan si Simon na matukoy ang tunay na posisyon ng kanyang kalaban. Pagkatapos nito, sinabi ni Alipet na mula sa sandaling iyon ay susundan niya ang yapak ng iba pang mga apostol ng Yongguang. Sa wakas, naunawaan ni Simon ang estratehiya ng kanyang kalaban. Napagtanto niyang hindi kailanman tunay na lumalapit si Alipet. Sa halip, inaatake lamang siya nito mula sa malayong distansya gamit ang kakaibang paraan ng pakikipaglaban. Samantala, sa isip ni Alipet, kumbinsido siyang dapat ay patay na sa mga sandaling iyon si Apostol Simon ng Yongguang. Naniniwala siyang wala ng malinaw na paraan si Simon upang matukoy ang kanyang lokasyon. Bagamat nagagawa nitong salagin ang mga kutsilyong ipinadadala niya sa napakabilis na bilis, para kay Alipet ay wala ring saysay ang lahat ng iyon. Sa kanyang pananaw, hindi na lumalaban si Simon, kundi puro depensa na lamang ang nagagawa nito. Dahil dito, nagpasya siyang tuluyan ng sumugod upang tapusin ang laban. Napansin naman ni Simon ang paglapit ng kanyang kalaban. Sa kanyang isip, alam niyang ang kanyang sword technique ay idinisenyo upang tabasin ang lahat ng kalabang nasa kanyang harapan. Gayunpaman, kung ilalarawan ang tunay nitong layunin, sinabi niyang ang teknik na iyon ay para bang kayang tabasin maging ang buong espasyong kinaroroonan ng kalaban. Kasabay nito, inihanda niya ang teknik na Heavenly Realm upang salubungin ang pag-atake ni Alipet. Habang pinagmamasdan ng kilos ni Simon, naisip ni Alipet na bagamat napakalawak ng saklaw ng teknik nito, wala pa ring perpektong pamamaraan sa pakikipaglaban. Para sa kanya, anumang teknik ay may nakatagong kahinaan. Naniniwala siyang sa loob ng napakaikling sandali ay mahahanap niya ang puwang na iyon at doon niya tatapusin si Simon. Ngunit bigla siyang natigilan. Sa kanyang harapan, nagsimulang wasakin ng mga espada ni Simon ang lahat ng nasa paligid. Napagtanto niyang mas malawak pa ang saklaw ng pag-ataking iyon kaysa sa nauna.
Dahil dito, wala na ring natitirang espasyo upang makaiwas siya patungo sa kisame. Unti-unting ipinakita ng teknik na iyon kung bakit kinatatakutan ang pangalan ni Simon sa larangan ng espada. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Alipet. Sa kanyang paningin, mas malinaw na niyang nakikita ang posisyon ng mga mahalagang bahagi ng katawan ni Simon. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Simon. Kasabay ng bawat indayog ng kanyang espada ay nabuo ang napakalakas na dagandong na umalangaw sa buong lugar. Habang umiiwas, inamin ni Alipet na tunay ng napakahusay ng spiral sword technique. Gayunpaman, iginiit niyang nakikita niya ang maliit na puwang na nalilikha tuwing lumalawak ang saklaw ng pag-atake nito. Para sa isang ordinaryong tao, mistulang isang napakalaking buhawi ang teknik na iyon. Ngunit para kay Alipet, malinaw niyang nakikita ang pinakasentro nito. Ayon sa kanya, ang loob ng buhawi ang tunay na mata ng bagyo. Habang lumalaki ang saklaw ng pag-atake, lumilitaw rin ang isang napakaliit na puwang na maaari niyang samantalahin. Dahil dito, nagpasya siyang puntiryahin ang bahaging iyon upang tuluyan ng tapusin ang laban. Subalit sa mismong sandaling iyon, may biglang alaalang sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Johan noon, matapos niyang talunin ang apostol ng Yongguang. Sa panahong iyon, sinabi ni Alipet na bagamat kahanga-hanga pa rin ang sword technique ni Johan, tanda na rin ang katandaan nito na panahon na upang magretiro. Idinagdag pa niyang ang sarili niyang espada ang pinakamahusay sa buong Europa. Ngunit hindi sumang-ayon si Johan. Sinabi nitong wala pang tunay na nakikita si Alipet. Nang magtanong si Alipet kung ano ang ibig nitong sabihin at kung mayroon pa bang mas mahusay na espada, ipinaliwanag ni Johan na mayroon ng ganoong tao. Ayon kay Johan, may isang lalaking nabubuhay lamang para sa espada. Madalas itong magbiro ng mga biro na hindi nakakatawa at nagpapanggap na tila walang alam. Gayunpaman, siya rin ang taong pinakamasipag magsanay. Idinagdag pa niyang ang lalaking iyon ay may kakayahang tabasin ang buong mundo gamit lamang ang isang espada. Ang paglalarawang iyon ay malinaw na nagpapakita kung gaano kataas ang pagtingin ni Johan sa tunay na kakayahan ni Simon. Sa kasalukuyan, habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga salitang iyon, napagtanto ni Alipet na ang mismong taong tinutukoy ni Johan ay nasa kanyang harapan. Sa isang iglap, inilabas ni Simon ang kanyang pinakamalakas na teknik, the world's greatest sword. Kasabay ng isang napakalakas na pagtabas, tumama ang kanyang espada kay Alipet. Agad na tumalsik ang dugo sa iba't ibang direksyon, hudyat ng naging resulta ng kanilang huling banggaan. Matapos mapabagsak ang kanyang kalaban, ipinaliwanag ni Simon na sinadya niyang mag-iwan ng maliit na puwang sa kanyang depensa upang mailihis ang atensyon ni Alipet. Nang tuluyan itong kumagat sa bitag, doon niya isinagawa ang kanyang tunay na pag-atake. Ipinakita ng estratehiyang iyon na hindi lamang lakas ang sandata ni Simon, kundi pati ang kanyang malawak na karanasan sa aktwal na labanan. Pagkatapos nito, sinabi niyang tila panahon na upang tapusin ang kanilang kakaibang pagtitipon ng mga may kapansanan. Ngunit nang akmang aalis na siya sa lugar, bigla na lamang bumigay ang kanyang katawan. Dahil sa matinding pagkaubos ng lakas matapos gamitin ang kanyang pinakamalakas na teknik, nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Sa puntong iyon, doon muna nagtapos ang kabanata ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy na makagawa ng mas marami pang dekalidad na manhwa recap. At kung nais ninyong ipagpatuloy ang susunod na kabanata, ipaalam lamang ito sa comment section. Maraming salamat sa inyong panunood.